Bulalas ni Grayson isang umaga. Bakit ka narito sa loob ng kwarto ko? Bakit tayo walang... Oh my God, Andrea Fabregas! Anong ginawa mo sa akin? Malakulog na boses ng binata ang umalingaw-ngaw sa loob ng saradong kwarto. Nagising siyang walang saplot kasama ang sekretaryang si Andrea. Nais na palabasin ng womanizer na boss ng dalaga na inosente ito't hindi kasalanan ang nangyari. Papungas-pungas pa ang sekretaryang si Andrea nung umagang yun dahil sa sigaw ng binatang amo. Napahaba pala ang tulog niya. Iidlip lang naman sana siya. Tuloy, hindi siya nakauwi sa kanyang apartment kagabi. Kaya naman eto, nanghihilamo siya sa sobrang kahihiyan. Pinuyat lang naman kasi siya ng boss niya kagabi. As usual, siya na naman ang nag-uwi sa lasinggero niyang amo. Siya kasi ang palaging tinatawagan nito kapag nalasing, na siyang hindi naman maaring tanggihan ng dalaga. Hindi lang dahil sa boss niya ito, kundi dahil lihim niyang minahal ang babaerong amo. Hindi niya kayang tanggihan bawat utos nito kahit wala nang kinalaman sa trabaho. Sa katunayan, siya pa ang taga-ayos sa tuwing nagkakaproblema ito sa kanyang mga babaeng niloko. Pati na nga ang pagtatakip niya para wag lang malaman ng parents ni Grayson ang mga kalukuhang ginagawa ng kanilang anak dito sa Pilipinas. Namamalagi na kasi sa US ang parents ni Grayson. Isa si Andrea sa pinagkakatiwalaan lalo na ng mother ni Grayson dahil magkababata naman ang dalawa. Ngunit si Andrea ay hindi na maalala pa ni Grayson. Masakit para sa dalaga na nakalimutan na pala siya ng kababata noon. Siguro kasi dahil more than 20 years na ang lumipas, marami nang nagbago at ang dami nang nangyari sa loob ng mga nagdaang taon. Pero kagabi, iba ang nangyari. Nauwi sila sa mainit na tagpo sa ibabaw ng kama. Walang pag-alinlangang ibinigay ni Andrea ang kanyang sarili sa lasing na binatang boss. Kahit batid niya kung gaano ito kahusay maglaro ng babae. Kaya siguro ito hiniwalayan ng dating nobya. Hula lang niya naman. Wala na kasi siyang alam sa personal life ng binata. Masungit kasi ito sa mga empleyado. In fact, siya lang naman ang nakakatiis sa ugali ng boss niya. Kaya nga hanga sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Alam mong lasing ako at ikaw ang matino. Bakit hinayaan mo ang iyong sarili na may mangyari sa atin? Malinaw na walang balak na panagutan ni Grayson ang sekretarya nito. At isa pang ikinasama ng loob ng dalaga ay noong tahasang sabihin ng binata na kalimutan mo na lang ang nangyari sa atin. Isipin na lang natin na walang nangyari between us para hindi tayo mailang sa isa't isa. Kataga na tuluyang dumurog sa puso ni Andrea na tila ba sinasaksak ng paulit-ulit. Walang kasing sakit, taing ng dalaga. Kahit simpleng sorry man lang hindi niya narinig. Bagkos, inuutusan pa nitong ibaon na lang sa limot. Ano pa bang inaasahan niya sa babaerong amo? Sumunod si Andrea sa utos. Ginawa niyang abot sa kanyang makakaya. Umakto siyang normal pa rin ang lahat kahit sa kaloob-looban niya'y nagmistula siyang yelo na natutunaw kapag kaharap ang boss. Gusto niyang magpalamon na lang sa lupa, ngunit tuloy lang ang buhay. Pag-amo niya pa sa sarili. Totoo naman ang sinabi ng babaerong si Grayson. Bakit niya pinabaya ang sarili sa lasing na lalaki? Ang rupok lang, di ba? Sa kabilang banda, patuloy pa ring inuusig ng konsensya ang binata. Wala siyang maayos na tulog matapos ang kaganapang iyon. Sumobra siya doon. Kung alam lang sana ng dalaga kung gaano niya kinastigo ang sarili. Pero paano naman siya hihingi ng tawad kung alam niyang walang kapatawaran ang ginawa niya? Kung sana'y alam lang ng dalaga kung paano siya nagpipigil para hindi mabilang ang kababatang si Jillian Andrea sa mga babaeng pinaluha niya. Hindi pala niya nakalimutan ang nakababata at hindi mangyayari iyon. Gusto mo niyang panagutan ang dalagang
Ngunit paano kung katulad sa dati niyang nobya, iiwanan din siya nito sa huli kapag malaman ng mga ito ang kakulangan niya bilang isang lalaki. Infertile siya, baog, at wala ng pag-asa na gagaling pa. Ilang doktor na ba ang pinuntahan niya? Hindi na siya dapat na magtiwala sa kapiranggot na pag-asang pinanghahawakan ng kanyang angkan. Hindi na mabilang ang mga babaeng dumaan sa kanyang mga kamay. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nabuntis niya. Actually, marami na ring babayang nag-complain na sila ay nabuntis si Grayson. Katulad ng dati, si Andrea pa rin ang taga-ayos. Ngunit napatunayan ng binata ang kasinungalingan ng mga babaeng tanging hangad lang ay ang pikutin si Grayson. Sino bang hindi maghabol sa isang gwapo't mayaman na si Grayson de los Santos? Hindi siya makapapayag na maloko lang sa mga babaeng mukhang pera. Naniniwala siyang walang katotohanan ang ikinuwento ng kanyang lola Amelia. Coincidence lang ang nangyari sa kanilang ninuno noong unang panahon. Totoong minahal niya ang dating girlfriend na si Beatrice. Ngunit bakit hindi man lang niya ito nabuntis? Natatawa pa niyang tanong sa kanyang lola. Ngunit ang tugon naman ng kanyang lola, kung totoo nga bang nagmamahalan sila sa isa't isa. Hindi ba't hiniwalan siya bigla ng babae nung nalaman nitong isa siyang infertile? At siya na may sigurado ba na tunay ang pagmamahal niya sa dating nobya? Tanong ng kanyang lola na siyang nagdala kay Grayson sa pagkatulala. Napapaisip tuloy ang binata. Kung tunay nga bang pag-ibig niya kay Beatrice, bakit nagawa niyang tumingin sa ibang babae? Ngunit ipinilit pa rin ni Grayson ang anumang gusto niyang paniwalaan. We are in a new generation right now, Lola. Wala nang mga makalumang pamahiin na yun, wika pa niya. Sa makatuwid, walang kinalaman ang pamahiin ng kanyang angkan sa karamdamang pinagdaanan niya. Giit pa ng binata. Hindi siya naniniwala o mas tamang sabihing hindi na siya umaasa pang merong talagang babaeng nakalaan para sa kanya. Isang babaeng nakatakdang magdala ng kanyang anak na magiging tagapagmana sa mga negosyo maging sa apelyedong de los Santos. Buo ang paniniwala niya na wala na ang pamahiing patuloy pa ring pinaniniwalaan ng kanyang lola Amelia. Sinisikap ni Grayson na ipagpatuloy pa rin ang anumang nakasanayan niya sa araw-araw. Ngunit tila ba may nararamdaman siyang kakaiba. Sawa na ba siya sa pakipaglaro sa mga babae? O baka pagod lang? Kung pagod, bakit hindi siya makatulog? Bakit kailangan pa niyang magpakalunod sa alak para lang makatulog at saglit na makalimutan ang nakababatang si Andrea? Si Andrea na nais niyang protektahan. Ngunit siya pala ang sumira sa kainosentehan ng kababata. Simula noon, hindi niya na inaabala pa si Andrea sa tuwing siya'y nalalasing. At baka may magawa na naman siyang kasalanan sa dalaga. Isa pa, wala na siyang mukhang maihaharap pa dito. Mag-isa siyang uminom sa loob ng kanyang kwarto hanggang sa siya'y nalunod sa kalasingan. Nawala ng ilangan sa dalawa pagkatapos ng ilang araw. Ngunit sa kaloob-looban pala nila'y naroon pa rin ang hindi maipaliwanag na pakiramdam hanggang sa buwan ang lumipas at tagumpay na nakalimutan na ang gabing iyon. Ngunit hindi si Andrea. Paano niya makalimutan kung mayroong isang maliit na bagay ang unti-unting nabubuhay sa loob ng katawan ng dalaga? Sa madaling salita, buntis si Andrea. Ngunit paano niya masasabi sa ama ng dinadala niya na walang iba kundi ang kanyang babaerong boss na si Grayson kung sa umpisa pa lang inuutos na nitong kalimutan ang gabing iyon? Ikakadurog ng kanyang puso kung katulad ng mga nagdaang mga babae ay hindi matatanggap ni Grayson ang dinadala ng mga ito. Batid niyang dadaan din sa masusing pagsusuri ang pagbubuntis niya katulad ng kung anong pinagdaanan ng mga babaeng nabuntis umano ni Grayson na nagresulta sa kasinungalingan. Wala ni isa sa mga babae ang pinanagutan ng binata. Rason nito, hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ng mga babaeng iyon. Kaya naman, ayaw ni Andrea na maranasan ang ganoong paraan. Hindi siya katulad ng ibang mga babaeng napulot lang ni Grayson sa kung saan. Isa siyang malinis na babae at alam ng binata iyon. Kaya naman,
Bago pa siya masaktan, kailangan niya ng protektahan ang sarili laban sa mapang-abusong lalaki, lalong-lalo na ang kanyang magiging anak. Kapansin-pansin ang pananamlay ng dalaga. Ang pamumutla nito'y hindi rin napapalampas ng mga malapit niyang kaibigan, lalong-lalo na ang best friend niyang si Mario. Isang binatang binabae, brusko ang tindig, ngunit pusong babae. Ano? Buntis ka? Pero girl, sino ang ama? Hoy, bruha, wala ka namang jowa ah. Eksahirado nitong tanong na mas lalong nagdulot ng pagkalito sa dalaga. Pakiramdam ni Andrea, pinaparusahan siya ng mundo. Masama na nga ang pakiramdam niya dahil sa paglilihi, dumadagdag pa itong boss niyang nag-iinarte. Ginagawa naman niya ang lahat ng trabaho sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit galit pa rin. Ano bang ikinainit ng ulo ng masungit niyang boss? Wala na. Ubos na ang pasensya ni Andrea. Lahat na lang ng ginagawa niya, mali para sa kanyang boss na si Grayson. Pakiramdam ni Andrea may malalim itong galit sa kanya na hindi niya naman alam kung bakit. At malamang, nakadagdag pa itong pagbubuntis niya ngayon. Mababaw ang luha niya ngayon at masyado siyang maramdamin. Kaya naman, isang mabigat na pasya ang ginawa ng dalaga. Kailangan niya nang umalis sa anino ni Grayson de los Santos. Resignation letter ang sumalubong pagdating pa lang ni Grayson sa kanyang opisina. Napapakurap siya at hindi kaagad nakahuma. Hindi siya makapapayag. Nabasa na lang mag-resign si Andrea na wala man lang mabigat na paliwanag. Pinuntahan niya ang lalaking nagangalang Mario na siyang pinakamalapit kay Andrea. Alam niyang may relasyon ang dalawang ito. Kitang-kita naman sa mga kilos ng dalawa. Panggagalaitin niyang wika sa isip. Kumukulo ang dugo niya sa tuwing makikita niya ang lalaking ito. Ngunit ngayon, todo timpi ang ginagawa niya. Makausap lang ito. Nadatnan niyang abala ang lahat sa kanilang mga trabaho. Kahit si Mario, nakita niyang komportable itong nakatutok sa monitor ng computer. Niwala man lang bakas ng pag-alala sa pag-alis ni Andrea. Mario, nasaan si Andrea? Mahinahon, ngunit may diin niyang wika. Biglang napatayo si Mario at natarantang humarap sa binata at natarantang humarap sa maotoridad niyang boss. Bumati ito. Di ko po alam, sir. Nagpantig si Grayson. Paano hindi nito alam? Ihalos hindi na nga maghihiwalay ang dalawa kapag narito sa loob ng kumpanya. Hindi na naniniwala si Grayson na wala itong alam. Kung hindi lang iniisip ni Grayson ang katayuan niya, malamang kanina niya pa pinaulanan ng suntok ang mukha ng kinaiinisan niyang empleyado. Hindi niya maiwasang kumulo ang dugo sa tuwing makikita ang dalawa na magkasama. Dali-daling lumabas si Grayson para pumunta sa apartment ng dalaga. Ngunit wala na ito doon. Nakailang tawag na siya at hindi na mabilang ang mga messages na pinadala niya. Ngunit hindi man lang sumagot ang dalaga. Laglag balikat siyang bumalik sa opisina. Pakiramdam niya'y napilayan siya sa pag-alis ni Andrea. Ni sa hinagap, hindi niya naisip na kaya pala siyang iwanan ni Andrea. Hindi siya, kundi ang trabaho nito. Samantalang, hindi mapakali si Mario. Magalit man ang best friend niyang si Andrea sa kanya, matatanggap niya. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niya nang gawin ang alam niyang tama. Hindi nakatiis si Mario ilang araw nang lumipas. Nasaksihan niya kung gaano naging miserable si Grayson. Alam niyang minahal na nito ang kanyang kaibigan. Sana lang tama ang kanyang kutob. At sana'y mapatawad siya ng matarik niyang kaibigan sa gagawin niyang ito. Nakapangilabot ang talim ng titig na ipinukol ng iritadong si Grayson nang iniluwa sa pinto ng kanyang opisina ang nangangatog na si Mario. Pilit niyang itinuwid ang tindig. Lihim na nanalangin na sana'y huwag bumigay ang kanyang mga tuhod. Halos luluwa ang puso ng binatang si Mario nang muling marinig ang tila ba nagyayalong boses ng kanyang boss. Nasaan si Andrea? Muling tanong nito. Sinisigurado ni Mario na wala siyang naiwan na kahit katiting na detalye tungkol sa totoong nangyari kay Andrea. Oo,
Totoong buntis si Andrea, pero hindi siya ang ama. Panimula niya, buong puso niyang ipinagtapat. Ikaw po, sir. Ikaw ang ama ng dinadala ni Andrea. Namilog ang mga mata ni Grayson. Paanong naging siya? Di ba isa siyang baog? Sa isip niya. Pero yun po ang totoo, sir. I am gay at best friend ko lang si Andrea. Matatag na pag-amin ng baklang si Mario. Kaya nagpakalayo-layo ang beshi niya dahil alam ng dalaga na hindi matatanggap ni Grayson ang dinadala niya. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nais kumawala sa mga mata ng nagtatapang-tapangang si Grayson. Ayaw niyang makita ng baklang si Mario ang kahinaan niya. Nabigo ang binata. Gaano man siya nagpupumilit na malaman ang kinaroroonan ni Andrea. Hindi niya napilit si Mario hanggat hindi siya nangakong pananagutan ang matalik na kaibigan. Biglang naalala ni Grayson ang kanyang lola Amelia. Si Andrea na kaya ang babaeng nakatakda para sa kanya? Kung ganun, lihim pala siyang iniibig ng nakababatang si Andrea. Pero paano naman ang nararamdaman niya? Kailan ba siya nag-umpisang umibig sa dalaga? O baka noon pa man iniibig na niya ito? Payak na pamumuhay sa isang maliit na barangay. Lunti ang kabundukan ang masisilayan sa bawat pagdungaw sa maliit na bintanang gawa sa kahoy. Kasabay ang banayad na paghampas ng malamig na hangin sa maganda't maamong mukha ng dalagang si Andrea. Napapawi ang lungkot sa sandaling nakakalimutan ang bigat na pinagdaanan sa tuwing inaabalan niya ang kanyang sarili sa pag-aalaga ng iba't ibang hayop na pagmamay-ari ni Tatay Crispin at Nanay Celia. Ito ang mga magulang ng best friend niyang si Mario. Mababait ang mag-asawang matanda at itinuring na rin siyang anak ng mga ito. Wala kasing anak na babae ang mag-asawa. Buti na lang at naging binabae si Mario. Balak ni Andrea na magtatayo ng maliit na kubo sa di kalayuan ng tahanan ng mag-asawang Tatay Crispin at Nanay Celia. Nais niyang magtanim ng mga halaman at gulay sa bukid. Balak niyang dito na maninirahan habang buhay kasama ang kanyang magiging mga anak. Yes, mga anak, dahil kambal ang kanyang dinadala. Sa kabilang banda, naiinip na si Grayson. Ilang oras pa ba? Paulit-ulit niyang tanong. Ang haba na kasi ng ibinahe nila, hindi pa rin sila nakarating. Gustong-gusto niya nang makita si Andrea. Simula kasi nung nawala si Andrea, saka pa niya na-realize kung gaano pala kahalaga ang dalaga sa kanya. Hindi lang basta halaga, kundi mahal niya na. Beshi, tuwang-tuwang wika ng dalaga. Masaya siyang sinalubong ang matalik na kaibigan. Ngunit kaagad napawi ang tuwa nito nang masilayan kung sino ang kasama nito. Sir Grayson? Oo, hindi siya nagkamali. Si Grayson nga, ang lalaking isinumpa niyang ayaw niya nang makita ay naroon pala sa likod ng kanyang best friend na tila ba pagod na pagod at naliligo sa sariling pawis. Huwag kang mag-alala, Beshi. Nag-uusap na kami. Masayang bungad ng kaibigan niya. Paghingi ng tawad, ang pinakaunang nasambit ng binata nang makausap ng masinsinan ang dalagang si Andrea. Naliwanagan si Andrea matapos ikinuwento ng binata ang tungkol sa sumpa ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, lubos na naniwala si Grayson sa sinabi ng kanyang lola. Taos-puso namang nagpapasalamat si Grayson sa kabaitang ipinakita ng mga magulang ni Mario. Humingi ito ng paumanhin dahil si Andrea ay kailangan niyang isama sa Manila at ipakilala sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang lola Amelia. Pakasalan at magsasamang puno-puno ng saya habang buhay.